Patapos na naman ang panahon ng tag-init, siguradong marami sa atin ang naging abala sa pagbabakasyon. Pero alam nyo ba na sa gitna ng kainitan ng panahon, naging abala ang ating pamahalaan para paghandaan ang darating na tag-ulan? Ako po si Zairine Parsad Valencia. Samahan po ninyo kami ngayon para sa 30 minutong programang Hitik sa Kaalaman, dito lang sa Pulsong Pinoy. Sa panahong pabago-bago ang klima, bunsod na rin ang climate change. Kailangan ng masusing paghahanda, lalo na't di bababa sa 20 bagyo ang dumadaan sa ating bansa taon-taon. Kaya naman isa sa binigyang prioridad ni Pangulong Noy ay ang pagsasaayos sa mga kagamitan na di lamang susukat sa direksyon at temperatura ng hangin tulad ng wind profiler, kundi pati na rin ang dami ng ulan hatid ng bagyo. Panoorin natin ang buong ulat sa Heads Up. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Our country is hit by at least 20 to 24 storms each and every year. The Bicol region alone has been hit by 38 storms in the past 21 years. That's nearly twice a year. We are inaugurating this Pag-asa Doppler radar station, which will help us more accurately predict the effects of weather patterns. This will give us more information and will help us predict more accurately the direction, the impact, and the intensity of weather disturbances approaching our country. This means that we'll be better prepared, that fewer Filipinos will be victimized by the vagaries of weather. Simula pa lamang ng panunungkulan ni Pangulong Benigno Aquino III, naging prioridad na ng pamahalaan ang pag-update at pag-modernize sa mga kagamitang makakapagligtas sa maraming buhay at ari-arian. Ito ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o Pag-asa. Ito ngayon ang sa pinangako sa atin ng ating presidente na i-modernize ang ating pagbibigay ng weather forecast. Dahil dito sa Doppler radar na ito na ngayon magbibigay sa atin ng accurate rainfall. Ito na nagkakaroon tayo ng confidence para ibigay sa mga kababayan natin dito sa Bicol region ang accurate at kung saan at kung gaano kalakas na ulan ang tatama sa kanilang probinsya. Ito ang lalawigan ng Catanduanes, sinasabing entry point ng mga bagyo sa Pilipinas dahil sa kanilang lokasyon sa harap ng Pacific Ocean. Dito matatagpuan ang isa sa pinakabagong Doppler radar station sa bansa. Ito yung tinatawag natin na pinaka-latest na Doppler radar dito sa buong Pilipinas. At ito ay bigay ng JICA. Ito ngayon ang magbibigay silbi dito sa buong Kabikulan. Ito ang magbibigay ng accurate rainfall, saan papunta ang rainfall at kung gaano kabilis ang movement ng mga cloudiness na ito. So ito ang pinaka-latest na nakuha natin dito sa Japan. Ayon pa kay Director Dalida, ang bagong pasilidad na ito ay malaking tulong sa iba pang bagong Doppler radar station na kasalukuyang nasa proseso ng pag-a-update. Itong Virac Doppler radar ay halos 15-story building at ito ngayon ang tinatawag natin na compare sa conventional radar natin. Itong Doppler radar natin, imbis na nakikita pa natin ang clouds, ito ay nakakapag-penetrate sa clouds. Ibinibigay niya sa atin how much rainfall ang laman itong mga kaulapan na ito, saan papunta at kung gaanong karaming tubig ulan ang tatama sa mga probinsya ng Bicol. Itong Doppler radar na ito ay magkakaroon pa rin tayo nito sa Apari at Giwan. At ito ay karagdagang radar na meron tayo ngayon na 7. So far, 10 na ang ating magkakaroon ng operational radar at kailangan pa natin ito halos ay maibibigay natin 14 pa na kabuuan na radar ang pwede nating mailagay dito sa country upang tayo ay magbigay ng safe at mabigyan natin ng warning, na early warning itong
compared dito sa mga other radar nito. So ito ang magbibigay ngayon ng accurate rainfall sa mga probinsya ng ating bansa at ito ay pwede na natin magamit sa early warning system. Para sa ceremonial switch on. 2, 1, 0. Sa ginawang pagbisita ni Pinoy sa lalawigan ng Catanduanes, pinangunahan niya ang switch-on ceremonies para sa Solong at Hitoma 1 mini hydropower plants na itinayo ng SunWest Water and Electric Corporation. Ayon kay Pinoy, ang mini hydropower plant na ito ay makakatulong sa paglutas sa dinaranas na kakulangan ng enerhiya. Flicking on the Solong and Hitoma 1 mini hydropower plants, we are harnessing the power of nature. We will be using the river currents that go through this island to provide power to the people of Catanduanes. So, these projects are clear signs that your government is doing everything it can to make sure that this new era of optimism, growth, and confidence will not leave anyone behind. Pangunahing misyon ng SunWest Water and Electric Corporation ang mag-develop ng clean energy resources tulad ng hydropower at solar sa mga rural communities. Yung dalawang planta kasi specifically sa Catanduanes, isa SPAG area, wherein ang sinosource ng lahat ng power needs ay through conventional source. So SPAG, that means may subsidy, that's approximately 250 million per year, subsidy ng NPC SPAG. Pagpasok namin, na-minimize yung subsidy, tapos na-stabilize yung power, kasi yung Hitoma is located doon sa tail end ng grid, yung voltahe gumanda. So it has so much impact on the power condition ng island ng Catanduanes. On the environmental part of it, basically we help protect the watershed. Lagi nga namin sinasabi, yung development namin is a combination of advocacy and business. Advocacy in the sense that we believe din sa trust ng government ngayon na, di ba, yung renewable, protecting the environment. It caters to the three main most important parts siguro, which is socio-economic and environmental aspect ng ating bansa. Sa ginawang aerial inspection ni Pinoy at Energy Secretary Jose Rene Almendras, nakita nila ang forebay ng Solong Hydropower Plant at ang mismong power plant na nasa Barangay Solong, Munisipalidad ng San Miguel. Nakita rin dito ang reforestation na ginagawa ng SunWest Corporation. Ang Solong Power Plant, kumbaga compared sa mga planta, medyo updated na siya sa technology. So, yung capacity to generate is 2.1 megawatts. Yun ang capacity ng Solong during rainy days sa peak. Patuloy ang programa ng pamahalaan upang lutasin ang mga suliranin sa usapin ng enerhiya at ang pagpapalakas sa ahensya ng pamahalaan ng magbibigay babala sa mga bagyo at ulan na darating sa bansa. This is what we are doing here in Catanduanes, fulfilling our promise of inclusive growth. Our efforts to restore the true spirit of public service has yielded results and financial rewards that have made these worthwhile projects possible. It is this determination and sincerity to address corruption that has gained renown internationally, and that will and is translating into a significant improvement in the lives of our people.
Naalala ba ninyo ang kwento ng langgam at tipaklong tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan? Sabi nga sa kwento, mainam na mag-ipon para paghandaan ang anumang unos na darating. Kaya naman isang programa ang ipatutupad ng DepEd katuwang ang ProLife UK para itanim sa isipan ng ating mga chikiting ang kahalagahan ng tamang paggamit ng pera. Alamin natin ang buong kwento sa issue. Mahilig mag-shopping ang mga Pilipino. Lumabas sa resulta ng pag-aaral ng Nielsen last year na #1 ang mga Pinoy sa top shoppers sa Southeast Asia. Pero good news nga ba ito o bad news? Kung susuriin kasi, mas maraming Pilipino ang nasa low-income status. Kung ganon, bakit napakataas ng purchasing power nating mga Pinoy? Nakababahala naman ang resulta ng Consumer Finance Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, 8 sa 10 Pilipino ay walang savings account o walang nakalagak na pera sa bangko. Ang ibig sabihin, mas marami sa atin ang mahilig gumasta para sa short-term needs kaysa mag-impok para sa biglaang pangangailangan at long-term investments. Ang pagsasaliksik naman ng ProLife UK, isang life insurance company, ay nagpapakita na 80% ng mga magulang ang nagbibigay gabay lamang o hindi nakikialam sa pang-araw-araw na paggastos ng kanilang mga anak. Para maiwasan ang napipintong paglala ng ganitong sitwasyon, nakipagtulungan ang ProLife UK sa kagawaran ng edukasyon para ituro sa mga batang may edad 7 pataas ang kaalaman ukol sa usaping pananalapi o financial literacy. Sa darating na pasukan, ituturo sa Upper Bikutan Elementary School at Tagaytay Elementary School ang Cha-Ching Money Smart Kids program. Ang pamagat na Cha-Ching ay hinango sa tunog ng cash register. Ito ay binubuo ng 10 edutainment cartoon episodes na umiikot sa pagtuturo ng mga konseptong earn, save, spend, and donate. On just one shopping spree. No way. You'll be better financially. On that we've category. Please will spender think. It's a financial literacy program designed to teach kids money management. So during the course of the program, tuturuan ng mga bata how it is, what you have to do to be able to first earn. The next is to save, then spend, and donate. Ang cartoon show ay tungkol sa Cha-Ching Music Band na binubuo ng 6 na miyembro. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang money management traits. Isang banda sila lahat marunong kumanta, marunong tumugtog ng instrumento. Si Prudence, no? Batang masinop, siya laging nagtuturo. Dapat kayo ay mag-impok. Si Pepper, na siya paholi. Si Charity, yung batang mapagbigay. So, ito yung donate part, no? Si Zul, siya yung alam niya na pag may gusto siya, kailangan mag-impok muna siya before he can buy the thing or his dream. Si Justin, ng negosyante. Siya yung entrepreneur. Si Bobby, siya yung parang lalaki na parang medyo lost pa siya. Hindi niya alam, no? So, parang bata ang kaisipan niya. So, parang siya yung tinuturuan nila, ginagabayan nila. Dahil ang mga murang kaisipan ay mas madaling turuan, isasama ang programang ito sa bagong curriculum ng Grade 2 elementary students. Ipapilot test natin ito dun sa mga grade 2. Ito yung mga 7-year-olds. So kanilang pag-iimpok ay hindi lamang para dun sa magkaroon sila ng pera. Ito yung isang napakahalagang bahagi ng kulturang Pilipino na tayo ay nag-iimpok para sa kinabukasan.
Pero sa palagay ko, sa mundong ito na ngayon ay masyadong commercialized na tayo, nakakalimutan ng mga pamilya at saka ng ating kabataan na mahalaga pala yung magplano. At this age, value formation really takes a big role. So, of course, money management can still be learned at later ages. But if you learn them early, as you learn math, it's easier to inculcate this value to children. Magkakaloob ang ProLife UK ng serye na mga pagsasanay para sa mga guro ng mga nasabing eskwelahan upang ihanda sila sa tamang pagtuturo ng money management gamit ang Cha-Ching. Bukod dito, may mga textbooks at workbooks din para sa mga bata para mas lalo nilang maunawaan kung paano kumita, mag-impok, gumasta, at magbahagi ng pera. Katuwang rin sa pagtuturo ang Cha-Ching Interactive website na puno ng games at activities tungkol sa paggamit ng salapi. Right now, we provide everything. No? So the workbooks, the lesson plans, even the training for the teachers are provided. Labis ang kagalakan ng mga guro at tagapamahala ng napiling eskwelahan nang malaman nilang sa kanila unang ipapatupad ang Cha-Ching Money Smart Kids program. Alam mo, ang sa values education, malaking may tutulong niya kasi ayon sa aking nakita sa kanilang brochure, tuturuan nila ang mga bata namin sa wastong paraan ng pag-iimpok, wastong paraan ng paggasta ng pera, at wastong paraan ng pagbibigay sa mga nangangailangan din. Kaya yun ay isang value na dapat matutunan ng aming mga estudyante. Tuwan-tuwa ako nung malaman kong ganun ang kanilang objective. Sa pamamagitan ng inyong programa, maituturo ng teacher yan kung mas higit kung papaano nila dapat gagastahin yung kanilang mga naiimpok na pera. At hindi lang yon sa pagtuturo ng teacher sa programa ninyo na ilulunsad sa amin, maaaring ang kanilang mga kapatid rin, mga magulang, yung mga kasama sa bahay, ay may encourage rin na mag-ipon. Inaasahan ng Department of Education at ProLife UK na magiging epektibo ang Cha-Ching Money Smart Kids program sa pagtuturo sa mga kabataang Pilipino ng tamang paggamit ng pera. At nang sa darating na panahon, ang bagong henerasyon ay mas matalino na sa kaalamang pinansyal. We hope that this is a very long-term project, 5 to 10 years from now. There's a new generation of more financially savvy children and who are good in money management. Hindi lang ito makakatulong doon sa ating ekonomiya. Biro mo kung ekonomiya natin, kung bawat bata ay mag-iimpok ng piso araw-araw sa loob ng 200 araw sa isang school year. 20 million yan. Biro mo sa isang taon, ang ekonomiya natin, ang mga bangko natin magkakaroon ng 4 billion pesos. Ito'y barya lang yan, tinatapon lang yung piso-piso. Pero ang gusto ko, hindi lang nila makilala kung ano yung kahalagahan ng pagpaplano. Gusto natin gamitin nito sa kanilang leksyon, sa loob ng kanilang classroom. Gusto natin, pag may pera na sila, pwede na silang mangarap. Sa aming pagbabalik, bisitahin naman natin ang islang patuloy na nagpapaalala sa kabayanihan at katapangan ng pinagsanib na puwersang Pilipino at Amerikano. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik po ang Pulsong Pinoy.
70 taon na ang nakakalipas mula nang bumaksak ang isla ng Corregidor sa kamay ng imperialismong pananakop ng bansang Hapon. Nagsilbi rin itong hudyat sa pagkakatala ng isa sa malalagim na kabanata ng ating kasaysayan. Balikan natin ang istorya sa likod ng isla ng Corregidor sa salaysay ng lahi. Kilometro mula sa Maynila, isang isla na may taglay na angking ganda ang patuloy na bumibighani sa bawat dayuhan at Pilipinong dito'y bumibisita. Kilala bilang The Rock dahil sa anyo nito, marami ang nais na makita ng personal ang isla ng Corregidor upang masaksihan ang nakaraan at kilalanin ang kabayanihan ng Alyansang Pilipino at Amerikano noong World War II. Dahil na rin marahil sa strategic location ng Corregidor at sa pagiging panandali ang sentro ng kapangyarihan nito noong Disyembre 1941 hanggang Pebrero 1942. Itinuring ito na isa sa pinakanawasak na lugar sa bansa dahil sa pagbomba ng mga sundalong Hapon. Isa rin sa dahilan kung bakit ito pinagtuunan ng pansin ng puwersang Hapon noon ay dahil sa isa ito sa pinakamalakas at matatag na tangkulan ng Manila Bay, ang daan papasok ng Pilipinas. Ikawalo noon ng Disyembre 1941 nang mabulabog ang bansa dahil sa pag-atake ng mga Hapon. Sinalakay ng imperialismo ang pamunuan ng Pilipinas at sapilitang isinailalim sa kanilang kapangyarihan. Ilang buwan ang lumipas sa patuloy na sagupaan ng Hapon at Alyansang Pilipino at Amerikano. Sumuko rin ang Bataan. Nabalitaan man ang pagsuko ng Bataan at pagbagsak ng Maynila, hindi pinanghinaan ng loob ang Brothers in Arms, ang samahan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Patuloy nilang ipinagtanggol ang Corregidor sa loob ng 27 araw. Patuloy ang barilan, bombahan at pag-atake ng mga eroplano, maging ang pagbomba ng mga battery o ng malalaking kanyon ng Corregidor hanggang sa masira ang mga istruktura dito. Sa ilalim ng pamumuno ng Amerikanong si Major William Macelio Jr. at mula sa kanyang stretcher, huling narinig ang alingaw-ngaw ng huling pagputok ng kanyon sa Corregidor mula sa Battery Way. At noong hapon ng May 6, 1942, isinuko ni General Jonathan Wainwright, ang pinakamataas ng pinuno ng mga sundalong Amerikano, ang isla. Dahil na rin sa kawalan ng kagamitan at kahinaan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Lieutenant General J.M. Wainwright, to put a stop to further useless sacrifice of human life on the fortified islands. Yesterday, I tendered Lieutenant General Conway, the Commander-in-Chief of the Imperial Japanese Forces in the Philippines, the formal surrender of all American and Philippine Army troops in the Philippine Islands. This decision, on my part, they will realize, was forced upon me by me entirely beyond my control. Si General Wainwright ang pinakamataas na pinunong Amerikanong naging bihag ng mga Hapon ng mga panahong yon. Sa kasalukuyan, ang Corregidor ay muling binibigyang buhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at pagpapanatili sa mga strukturang naging simbolo at alaala ng katatagan ng loob at katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Kaugnay sa pagpapahalaga sa kasaysayan ng pagbagsak ng Corregidor sa kamay ng imperialismong Hapon, ipinagdiwang ng Corregidor ang ika-70 taong pagkilala sa kabayanihan ng pinagsamang lakas ng Pilipino at Amerikano. At bilang pagsuporta at pagkilala sa kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikano, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagpaparangal sa mga sundalo at sibilyan na nagbuwis ng buhay para sa pakikipaglaban sa mga pananakop ng mga Hapon. Binisita rin ng Pangulo ang historical markers at location saan nakibaka ang mga Pilipino at Amerikano.
In this Pacific War Memorial, the eternal flame of freedom lights the pages of history and marks every sacrifice made in this island. May it guide us along the straight and righteous path we are now treading. May it burn bright in the hearts of every generation still to come. At bago tayo tuluyang magpaalam, silipin muna natin ang mga naging kaganapan sa loob at labas ng palasyo sa SKED ng Pangulo. Representatives from the Association of Children Labor Organization. Representative from the Maximum Cagawa Labor Center. May I call on Atty. Sani Patula, President.
Dahil rin po sa mga ceremonial switch on. 1, 0. His Excellency Montijo of the Department of Science and Technology. Modern service for the country. We try to reconstruct all of the health system. Yeah, this is what I was saying yesterday. You're in a percent. Please. What's the all is of this Finance Undersecretary De Leon added that in the past the Philippines lost out. President Haruhiko Kuroda will deliver the 48th annual meeting of the Asian Development Bank. General support appears was nice guys with last. To finish first, you had to lack conscience, exhibit a certain downward spiral aggressively, and still do. With the help of our allies, have allowed us to reclaim our national honor. They have boosted confidence. Andadala.
Naway gamitin ninyo ang lahat ng inyong pinatutuhan dito sa pagdaig ng mga hamong umaharap sa ating bayan. Patuloy sana kayong maharap. Patuloy kayong mangahas sa pag-abot sa kung anumang minimiti ninyo sa buhay. Tuloy lang ang pagsisikap, tuloy lang ang disiplina, tuloy lang ang sakripisyo at tsak na sa mas malaking tablado na kayo'y paparangalan at hahakot ng mga medalya at tropeyo. At dito po nagtatapos ang aming programa. Samahan ninyo ako muli sa susunod. Ako po si Zairine Parsad Valencia at ito ang Pulsong Pinoy. Magandang araw!